Alice Go Part 2, ganyan inilarawan ni Senadora Risa Ontiveros ang kaso ng mining executive na si Joseph C. na inaresto kamakailan dahil sa pamimeke umano ng mga dokumento para palabasing isa siyang Pilipino. Nananawagan naman ang Philippine Nickel Industry Association na palayain na si C dahil illegal daw ang pag-aresto at pagkulong sa kanya. Narito ang aking report. Nang dakpin ng mga otoridad noong Huwebes ang negosyanteng si Joseph C., iginit nilang nameke siya ng mga dokumento para palabasing Pilipino siya at nakakuha ng Philippine passport. Very similar doon sa case ni former Bamban Mayor Alice Guo. Parang Alice Go Part 2 nga raw ito, sabi ni Senadora Risa Ontiveros. Pero mas nakaalarma raw na ayon sa kanyang source, nakapasok si C sa Philippine Coast Guard Auxiliary Unit noong 2018 sa ilalim ng nakaraang administrasyon. Binigyan pa siya ng honorary rank na Auxiliary Commodore sa ahensyang tagapagbantay pamantin ng seguridad sa ating karagatan. Isiniwalat din ni Ontiveros na noong 2016 state visit sa China ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakipagsosyo umano ang kumpanya ni C sa isang Chinese state-owned enterprise para sa pagmimina sa Palawan. Punto ni Ontiveros, isa ang Palawan sa mga strategic locations sa territorial dispute ng Pilipinas sa China. Tanong ng Senadora, ano ang totoong agenda ni C? Simpleng negosyo lang ba o may lihim pa siyang layunin? Tingin ni Ontiveros, kung totoong nagpapanggap na Pilipino si C, dapat agad siyang imbestigahan ng Senado. Dapat daw malaman kung paano niya nakuha ang kanyang Philippine documents at kung sino ang tumulong sa kanya. Si C ay chairman ng isa sa pinakamalaking nickel mining firm sa bansa at ang gate ng Philippine Nickel Industry Association, iligal ang pag-aresto at pagkulong sa kanya kaya dapat nang palayain. Pilipino raw si C at ang kanyang citizenship ay pinagtibay mismo ng dalawang ruling ng BI. Pero sabi rin ng BI noong isang linggo, tugma ang fingerprints ni C sa fingerprints ng isang Chinong may hawak noong long-term visa at alien certificate registration identity card. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni C. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News.